God is good. And all the time, God is very, very good. Mixed emotion po ako sa umagang ito sapagkat since pandemic po ngayon lang po ako nakabalik as speaker sa church. Um, Medyo nalulungkot din po kasi yung mga familiar faces po na nakakatabi ko pag sasalita po ako dito. Patawagin po ako dito ka. Okay na po ako doon eh. Sabi ko yung Oscar, teka may nakabili ng upuan niya. May nakabili na niyan. So, yung mga favorite seats po tayo. Kaya na-request po, no, kung meron po tayong mga katabi, just put yung ating kamay sa kanilang balikat. At we're going to pray a very, very short prayer. Yung pong katabi po ninyo ay hawakan po ninyo yung balikat po niya. Okay? Sige po, wag po tayong mahiya. Hindi naman po tayo magkakaiba rito. Mananalangin lang po ako ng isang maikling panalangin. Tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa opportunity and sa privilege, Lord, na muli idako niyo po ako sa aming inang simbahan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid na narito. Although we miss a lot of people na tinawag niyo na po sa inyong kaharian, ay still, kapasalamat po kami sa mga kapatid po namin na narito. Marahil, Panginoon, iba't iba po yung aming pinanggagalingan sa aming mga problema. Yung iba marahil walang problema pero may bibigatan yung kanilang kalooban. Marahil yung iba naman po, Panginoon, ay wala mang problema sa pera pero may problema naman po sa kalusugan. Lord, ang lahat ng ito, anuman po ito ay aming pong tinataas sa inyo na bigyan kaganapan po sa kanila at bigyan kami ng 100% Lord na focus sa aming pag-uusapan. Sa gayong Panginoon, anuman po yung aming kalagayan ay wag pong itong maging dahilan upang di namin gampanan yung inyong pong pinagagawa sa amin. Lalo na po Panginoon at we are very able na gawin ito. Kaya sa umagang ito ay pinagkakatiwala po sa inyo ang lahat ng ito alang-alang sa matamis na kahabagan po ng aming Panginoon sa rin tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. The reason kung bakit ko po pinagawa sa inyo yan, 2 weeks ago, ay nasa squadding po ako sa mga kapulisan. Mga kapulisan po, mga brusko po yan. Bastos pa nga po yan eh. Meron pong portion doon sa aming ginawa na after po ng aming lesson ay may nabanggit po ako ng salita. Sabi ko, maaring tayo ay walang problema sa pinansyal na pangailangan, pero merong bumabagabag naman sa ating kalooban. Sabi ko, tayong mga pulis, parang ayaw nating ipakita na tayo mahina. Parang matapang tayo at parang sinasabi natin na kaya nating gawin ang lahat. Alam niyo po, after po nung aking pagsasalita po doon sa presinto, may lumapit po sa aking isang sarhento, umiiyak po siya. Ang sabi po niya, Pastor, hindi ko alam kung tayo nag-usap na. Ngayon lang naman ako naka-attend sa squadding natin. Pero salamat sa buhay mo at totoong meron akong pinagdadaanan. Salamat sa panalangin mo. Yun po yung reason kung bakit ko po pinagawa sa atin yan. Alam niyo po, ako po 59 na no? Next year po, privilege card na rin po tayo. Okay, welcome po ako ron. At hindi po natin alam, never know, no, yung ating katabi, hanggang kailan po natin katabi yan. Okay? Kailan po natin sasabihin? Ako naiinis po ako pag sinasabing, mahal na mahal kita, mamimiss kita, hindi ka namin malilimutan, patay na. Well, still living po, paramdam na po natin yung ating pagmamahal. At excited tayo makita yung kapatid natin sa church. Hindi yung parang, doon pa nakaupo, dito ako po sa kabila. Lagi ko pong sinasabi po sa church, kung ganun po yung attitude natin, wag na po tayo magsimba. Kasi yung sarili mo, hindi mo pagtagumpayan eh. Paano pa yung papagawa ng Panginoon? Paano mo mamahalin ang isang bagay kung ayaw mo namang mahalin yung iyong sarili at bigyan ng pagpapahalaga? Okay, kaya po yung ating pag-uusapan po, hindi ko po alam kung very timing naman po. Still very much land to possess. Pero ang katotohanan po niyan, mamaya madidiscuss po natin, ay may mga issues and concern. Pag nababanggit po itong salitang land to possess,
hindi po mawala sa isipan ko itong mga Ayala, sila Manny Villar, no? Pag nakikita po nila kasi yung mga sa Nueva Ecija, taga Nueva Ecija po kasi ko, ngayon po ang dami pong mga exclusive subdivision na po roon, mga lupain ng mga kamag-anakan ko na ekta-ektarya, hindi na po sila sa kanila iyon. Yes, siguro mayaman sila ngayon kasi binayaran sila malaking halaga, pero mas mayaman po yung bumili ng kanilang mga lupain. Kaya pag nakikita raw po nila ni Senator Cynthia Villar yung palayan sa Nueva Ecija, sabi, napakaganda ng palayan sa Nueva Ecija. Ang sarap gawing subdivision. Ha? Pag ganun po yung thinking, okay, para na tayo may problema na agad niyan. Dati po, number one producing or rice capital granary ang Nueva Ecija, pero ngayon po hindi na. Bakit po? Ang dami na pong subdivision eh. Para yung mga tao ay masiyahan naman, naglagay po ng mga malls sa Nueva Ecija. Hindi na pupunta ng Maynila. Actually, mas maganda pa nga pumunta ron. Kasi walang traffic. Okay? Kaya ito pong pag-uusapan natin ay may kinalaman po diyan. Kaya simplified ko lang po. No? At nais kong bigyan po natin ng konting paghahalin tulad. No? Pinaka-intro po natin, yung possession po, state of owning daw po or ownership. Where are yung conquer, taking control. Okay? Yung ating pong pag-uusapan po kasi that time, no, it was believed that Joshua is past 100 years. He may have some lapses too. My mother is going 91 this December. Ang dami pong lapses ng nanay. Gigisingin ako in the middle of the night, minsan alas 2. Kaya gagawin mo? Papakinggan mo. Ang lagi niyang kinukwento, kaya tandaan niyo po ito, yung nakalipas na panahon. Yes, pero yung sinabi mo ngayon, di niya na malilimutan niya na yan. Pero yung nakaraan, panahon ng hapon, tandang-tanda pa rin po. Naalala ko po si Bishop. Pag nagpapatotoo daw po tayo yung latest. Pag panahon ng hapon, gawin daw po nating liberation. Pero sa totoo lang po, papakinggan ko siya, sinabi na to ng nanay ko pero very vivid pa sa memory niya, hindi nawawala. Kahit po pala tayo magka-Alzheimer's at magka-dementia, alam po natin yung dati. Kaya tandaan po natin kung kailan po tayo nakakilala sa Panginoon. Pag nag-dementia tayo, hindi natin malimutan ng Lord. Kaya ako po lagi po ako nanalangin. Sabi ko, Panginoon, turuan naman kami at tulungan mo kami sa pagtanda namin, to age us gracefully na hindi ka namin malimutan. Ayoko po yun. Pag malilimutan, Lord, kunin mo na ako. Kasi yun po yung reason kung ba tayo nabubuhay sa Panginoon. Okay? Although ganun po yung kalagayan ni Joshua, but his passion remained firm. Go and claim it, yung pong mga kalupaang iyan, obeying God's instruction, talagang may tenga po siya sa instruction ng Lord. Kaya po yung klase ng tao na sumusunod muna at bago nagtanong. Yung iba, teka, ba't saan tayo pupunta? Teka muna, baka hindi ako pwede dyan. I-schedule ko. Hindi po, sunod muna siya. At siya po yung klase rin ng tao na nagtitiwala ng lubusan, no? Trusting God fully, no? He got it. Alam niya yung ginagawa niya at hindi po niya yung pinagpapaliban. Pag sinabi ng Panginoon ay ginagawa po niya. Hindi po siya reklamador. Sana all. Okay? But it's not getting any younger and stronger. No? The truth is, I praise God for our 2 bishops. Kaya nakalagay po dyan senior pero seasoned elder. Bakit? He's still into it, meaning kahit saan na lugar, nakapagsalita pa rin po sila, malalayong lugar pa, minsan sa ibang bansa pa. Ang pinakamaganda po roon, laging may panahon, pag may mga inquiry kami, may katanungan kami, able teacher pa rin po hanggang sa ngayon. At bihira po sa mga samahang pangrelihiyon, ang ganyan po na natatawag po nating seasoned elder. Salamat po, meron pong karagdagang mga elder. I'm sure marami pong matututunan sa dalawa po nating bishop. Okay? Now Joshua was old and advanced in years when the Lord said to him, "You are old and advanced in years." Talaga naman kung 100 years na po yun,
medyo uugod-ugod na sa panahon natin. Ang nanay ko po, 91, able body pa rin siya. Natuto pa ngang sa apps pag siya'y pupunta ng downtown sa nasa Amerika po kasi siya. Ako hindi nga ako marunong no'n, eh, nagpapabook lang ako kay RevThird kung pag ako'y pauwi, eh, kung ako'y sasakay, eh. Nanay ko marunong siya mag-book. At namimili siya, pumupunta siya sa grocery, et cetera, namumuhay po siya ng mag-isa lang sa inuupahan po niyang apartment. Kasi ayaw po niya ng may, kasama. Kahit nandun yung kapatid ko, ayaw niya. Kahit nandun yung pamangkin ko, ayaw. Gusto niya namumuhay siya ng sarili niya. Kaya lang ako naman po yung laging iniistorbo. Pag nandito po sa Pilipinas, hindi siya titira sa mga kapatid ko, sa akin titira. Kaya mga kapatid ko galit sa akin. Dahil sinosolo ko raw yung nanay ko. Pero ganun po siya. Pag nakahiligan, kaya pag may edad na po, pagpasensyahan na po talaga natin yan. Dadating din po tayo dyan. At kung may naiinip tayo, pag may naglalakad sa tawag dito, sa hagdanan, instead na magreklamo tayo, tulungan na lang po natin. Kasi po yung iba talagang hindi naman kamukha natin na dire-diretso lakad. Eh sila medyo one step at a time. Pero sigurado naman. Di ba? Tayo daw mga bata, mahilig po tayo sa mabilisan. Kaya nga po siguro nauso yung instant. Yung mga may advanced na edad sa atin, sanay po sila mag-cultivate ng land. Sa Nueva Ecija, practice po namin yan. Pag di ka nagtanim, wala kang kakainin. Hindi uso doon nung araw yung bibili ka ng kakainin mo. No. You have to do it yourself. Magtanim ka. Pag wala kang tinanim, manghihingi ka sa kapitbahay. Ang gagawin sa'yo ng kapitbahay, bibigyan ka ng sanga. Bibigyan ka ng buto. Bibigay sa'yo yung product na hinihingi mo, pero bibigyan ka ng buto. Sabi, magtanim ka. Kaya sa bawat bakuran po na meron sa amin, may nakasitaw dyan. Totoo po yun. Bihira naman po kasi doon sa amin yung mga nagpiprito. Karaniwan po ron mga patambog. Sa Maynila lang nauso sa amin yung mga ganong klase ng pagkain. Pero tignan niyo po yung mga edad nila. Maabot ng 100 plus. Alam niyo po, kinakapa ko po yung aking tenga. Sabi ko, abuti ko kaya yung edad ng nanay ko. Lahi kasi nila, mahaba yung buhay. Yung lola ko, 115. Sabi ng nanay ko, ginising ako last stress. Ano kaya ibig sabihin nito, Efren? Sabi ko, bakit nay? Napaglipan ko tatay mo. Napanaginipan ko yung lola mo. Ano sabi sa inyo? Tara na raw. Ano sabi niyo naman? Ayoko pa. Natatakot pa kayo? Minsan, nanangin po kami. Ako po ang bunso sa aming magkakapatid. 7 kami magkakapatid. Lahat po sila na-sharean ko ng salita ng even ang nanay. Lagi nilang sinasabi sa akin, ano ba pagkakaiba? We are born and raised as a Methodist, pero hindi ko ma-imagine na kinakailangan pala personal na pagraranas. Kaya yung pong ating mga anak, ito yung reminder lang po sa atin. Hindi porke mga mananampalataya po tayo, namamana po yung kaligtasan. Remind din po natin yan. Remind din po natin. Segue lang po konti. The Lord probably thinking Joshua's condition and task ahead of him. And very much of the land remained to be possessed. Marami pa pong kalupaan na dapat gawin na mabawi. No? In here, God pointing and reminding Joshua that he's not getting any younger and there are more land to be possessed. Yung ginamit pong salita ay hindi conquer kasi sa kanila po yung lupain. In short, marami pong informal settlers sa iba't ibang dako ng lupain na nais ng Panginoon na babawi. Formerly, kanila naman yan. Kaya lang may nakatindig. Ang informal settler po, matatapang po yan. Di nagpapaalam sa may-ari. Tatayo na lang po yan. Mag-iimbita pa yan ng mga kasama. Yan, sa kadami, ganyan po magsimula sa isang panig ng bubong, pag nag-asawa yung anak, sa kabila na, 2 na yan, 2 agwas na yan, dumami, nagiging 4 agwas na yan. Pag nagkaroon ng problema, nagiging bright din po sila. They consult a lawyer at nagkumukuha ng TRO. Minsan magpapamedya rin para sabing inaapi sila ng mayayaman. Ang bihira. Ang hirap po, nagpapakahirap ka na magpundar ng maliit na lugar, tapos may
Yung mga salitang, "Pare ano lang, sandali lang, magtitirik lang kami diyan." Pero susunod mahihiya ka na. Parang yung sa amin sa Kulong, di ko alam na tinayuan niya ng ano, ng kulungan. Sabi ko, ba't may nakatayong kulungan diyan?" Eh, siyempre pinagkatiwala po sa akin yung lupa. Sabi ko, "Kanino 'to?" Sabi niya, "Sandali lang 'yan, sandali lang." Dumami na yung kulungan po, eh. Kaya ang ginawa ko, pinalis ko na. Kasi baka magkaroon na ng bahay. Hindi, dumami na yung kulungan. Gano'n po ang informal sector. Matatapang at walang pinagkukunan. Magiging katwiran niyan 'pag yun namatay, sasabihin nung anak, "Dito na kami pinanganak, eh." Parang kanila na yun, okey? Gano'n po yung kalagayan po ni Joshua. Paano gagawin 'yan? Past 100 na siya, marami ng lapses, marami ng hindi kayang gawin, tapos marami pang mga lupa na dapat na mabawi, okey? Mamaya po natin makikita lahat 'yan. Real talk po tayo 'no. Marahil maraming bagay gusto tayong gawin, pero yung ating katawan mihina din. Mihina na rin 'yan 'no. Ika nga, the spirit is very, very willing, but the flesh is weak. We can easily identify the problem here 'no. Joshua is getting old at gano'n din naman sa ating, mga kamanggagawa. Most of our pastors are getting there. We need not replacement. Ako hindi po replacement, additional hand to help those workers. Hindi po yung parang sinabi, "Teka, hindi ka na effective diyan. Teka, papalitan ka na namin diyan. Eh, Pastor F, di ka na effective sa hulo, papalitan ka na namin." After so many years, parang namang ang hirap ano, parang naitsapwera ka na lang na ganyan. Kaya para sa akin po, 'no, hindi po replacement kundi additional hand, 'no, para gawin yung panukala ng ating Panginoon. We need not replacement but additional hand to continue to possess those idle land. And those land we're talking about is none other than souls. Mga tao po yan. Kaya pag lumabas po tayo rito, ang dami pong dapat nating mabawing mga tao para sa Panginoon. Yun po yung mga land na sinasabi po natin. Question, how do we get there? No? How do we claim it? Ano gagawin natin? Paano natin yan mababawi? Ang answer po natin, we must be proactive, involved, participative, and engaged. No? Kung hindi po natin ganun gagawin yan, para lang po tayong taga Batangas. Nakatanaw lang po tayo sa mangyayari, para din po tayong taga Nabotas. Nakinig po tayo ng mensahe, nagbutas lang po ng silya, at umuwi tayo sa bahay. Marahil nagpupuri tayo at napagpala tayo ng mensahe. Pero ang katotohanan po, hindi po yun magiging valid kung wala pong pagraranas o walang execution. Sinabi na nga ito yung gawin, pero parang sa'yo, "Oy, salamat sa mensahe." Pero wala naman tayong ginawa tungkol sa mensahe, ay useless din po yun. Maging pipeline po tayo tungkol sa daan ng kaligtasan. Hindi po tayo yung kaligtasan ha, tayo po yung pipeline. Daan lang po tayo. Sa pagbawi ng mga lupain means yung tao po para sa Diyos. Maging daluyan tayo ng pagpapala. No, ang tanong po niyan, handa ba tayo? Kasi it takes one to be one po eh. Take the passion. Kunin po natin yung pagmamalasakit. Yung pong binanggit ko kanina na pulis, kausap po siya kagabi dahil nag-squadding puli ako kahit na hindi maganda yung panahon. At tuwan-tuwa po siya, sabi niya, "Pastor, maraming salamat muli. No, at nakita tayo doon sa prayer mo at doon sa reminder." Mismong yung bagong happy nila ngayon, sinasabi, nandito si Pastor, sabi niya, "Baka meron kayong mga katanungang gusto itanong." Sabi ko naman, "Di ko po dala-dala yung mga sagot para sa inyo, pero pwede nating ipanalangin sa Lord." Totoo po yun. Sabi nga niya, akala ko nga hindi na manonotice sa aming mga pulis iyon. Pero sa totoo lang, ang kapulisan po ang pinaka-problematic na bahagi ng ating sosyedad. Bakit po? Walang moral po yan. Daming asawa niyan, daming anak, hindi kasal. Yung kinausap ko po, na-facilitate po natin siya. Next month po, magpapakasal po sila. After 17 years. Okay? Nag-chat po sa akin, nagpa-friend request po yung asawa, tapos nagpakilala na siya yung asawa ni Sargento Reyna. Sabi niya, "Pastor, salamat. Akala ko hindi na mangyayari na ako ay maikasal." Okay? Bakit po? Just simple touch minsan doon sa ating kapatid, nagsasabing, "I got you, brother." Parang nagpe-pray kita eh.
Kung lahat po tayo, ganun po tayo, palagay ko excited tayo pumunta sa church eh. Para sabihin, ikaw bahala ka sa akin. Alam mo, naipag-pray kita. Wag naman po yung parang ano lang ha, yung talagang nasa puso. Marami pong pagkakataon this pandemic po. Yan po yung ating naging ministeryo. Ministeryo ng pananalangin. Ministeryo ng pagkalinga. Ang tanong, kumikita ba ako dyan? Yan ginagawa. Hindi po. Dahil po doon, marami po tayong nababahagian ng salita ng Panginoon. Minsan po, hindi naman po yung technical na, alam mo bang mahal na mahal ka ng Panginoon, yung sinasabi sa Biblia, ganito. Hindi po eh. Simply by being there, dun sa tao na yung time na yon ay mabigat yung pinagdadaanan niya, grabe po yung magiging dating sa kanya noon. Na merong pala siyang kasama, knowing na may kasama siya, kaya niyang malampasan itong pinagdadaanan niya. Na may tinatanong siya kahit di mo naman sinasagot, yung mga tanong niya, nakikinig ka lang. Sa counseling, all you have to do is a good ears. Hindi nyo kinakailangan maging magaling magsalita. Ang kinakailangan nyo lang ay marunong makinig at handang mag-spend ng mahabang. One of my counseling from Canada, nung magbalik bayan po siya all the way sa airport, pumunta po sa bahay. Hindi ko po siya kilala. Kasi iba po yung mukha sa pag naka-online. Tapos siya, kilala niya ako. Tapos sabi niya, Pastor, ako ito. Chinese po siya. Tuwan-tuwa siya. At lalo naman ako naging encourage sa akin yun. Sabi ko, yung palang mga ganong bagay na ginagawa mo nang hindi mo naman, minsan di naman deliberately, ay naging blessing din po sa ibang tao. You never know. Kaya maging bukas po yung ating panahon, yung ating isipan po tungkol diyan. Okay? Maging daluyan po tayo ng pagpapala. The question is, are you one of us? Kaisa ka ba? Okay? Kabahagi, kabalikat, or kaagapay sa lahat ng adhikain ng ating Panginoong Diyos. Huwag po nating isipin na, teka, burden sa akin yan. Hindi po. Pag naging DNA nyo na po yung pagmamalasakit po, yung word na act of random kindness po ang ibig sabihin yan. Ark. Yung arko. A-R-K. Act of random kindness. Minsan po, yung ginawa niyong isang bagay na ito, even yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon, magre-reflect po yan. 30 years ago siguro, baka hindi lang, nasa kampo ako sa Emau, naging speaker po ako sa youth. Nung mamatay po si Kuya Sop, nagkita po kami, na lalaki po siya, 6'2", lumapit sa akin. Sabi niya, sa Breden po kasi ang tawagang kuya. Kuya, matatandaan mo po ba ako? Sabi ko, sorry kapatid, hindi na. Ako yung sinyeran mo sa camp. Pastor na siya, laki ng simbahan na pinaglilingkuran niya. Parang gusto kong maiyak eh. Wala naman akong kinalaman doon. Naging pipe lang tayo. Wala tayong kinalaman doon. Kaya nakakatuwa na minsan dumadating sa panahon natin na yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin para sa Panginoon ay magiging dakila o malaki. Dahil po yun ay ginawa po natin hindi para matanyag, kundi para maihayag yung katotohanan ng salita ng Diyos. Verse 2 and 7 po, most likely the boundaries, inheritance, hangganan, hindi ko po alam kung meron na po dong register of deeds. Pero sabi ng Panginoon, palalayasin ko yung mga yan at i-distribute mo yan. Ganun lang po kasimple. Pero tignan po natin yung sinasabi ng Lord dito. The remaining land to possess seems impossible if we see it in our own perspective. But our God is able to make those things possible. Mahirap po yun. Ang dami pa po, napakalaki po at napakalawak ng lupain na ipinagagawa ng Diyos para kubkubing muli at ibigay sa rightful owners. Ano gagawin yan? Ang hirap niyan. Tapos advanced in years, kulang ang tao, kulang ang manggagawa. Yan, nararamdaman din po natin yan sa ating samahan.
But the possibility of possessing those unclaimed lands remain visible. Dito ko naman po hahangaan yung ating grupo. Okay? Why? Because we have the passion and cares for the lost. Yung pong kantang Seeking the Lost, it speaks well dito. Hindi po tayo naghihintay na dumating yung tao at sishare natin. Tayo po yung lumalabas. We're seeking the lost. At pinagmamalasakitan po natin. Si Ate Linda, naringgan ko nito yung salitang, gawin mo yung lahat ng bagay, lahat ng paraan. O nga naman, kasi ang Panginoon ginawa lahat eh. Tapos tayo parang kim-kim tayo, na parang madamo tayo. Kaya sabi nga po yung mga Kristiyano raw, possessive. Kasi yung iba ayaw na mag-share. Parang SSS member na lang. Save seat and satisfied. Okay. Tignan nyo po, sa pag-abot ng mga bagay na yan, reality versus expectation po tayo. But along the way, sabi ko nga po rito, comes the spider. Ano po ito? Not only that the workers are getting old and sickly, but other brethren are not contributing to the cause. Naranasan ko po yan. Nung umalis na po si Pastor Dong sa Luong, nasign po ni Kuya Oscar sa renta, grabe rejection ko ron. Kasi 11 years si Pastor Dong doon eh. Ako po yung lieutenant niya doon. Ako yung taga-fix. Ang hirap. First month hanggang 3 months yata, struggle ako. Parang gusto ko nang kausapin si Kuya Oscar. Suko na ako. Parang gusto ko na mag-give up. Ang hirap po pag mga kapatiran ng kaaway mo. Parang hindi sila bet sa'yo. Kaya marami nagmamahal kay Pastor Donggo. Pero nung makita nila, unti-unti, I pray to God, sabi ko, Lord, paano ko ba ito pangunahan? May mga rejection na dito pa lang. Paano lalakas ang loob ko? Yung mismong paglilingkuran mong simbahan, hindi supportive sa gawain. Ginawa ko po, inisa-isa ko po yung bahay. Kwentuhan, nagsimula sa kape. Tunay na, yung kape naging biskwit na pag dumadating ako. Ibig sabihin, unti-unti nagigain mo yung trust nila. You have to work for it. Kinakailangan pagpaguran mo talaga. Okay? Pero yung iba naman po, the other way around, ito po, yung sinasabi po nating other brethren are not contributing to the cause, naranasan ko rin po yan. One of our counseling, hindi pa man pandemya, sabi niya, Pastor, how do we get to HBCC? Taga-Genti, Karuhatan po sila. Ang dami pong simbahan dyan. Para pong kabutay simbahan sa Karuhatan. Ang mga street nga po dyan, Jerusalem, mga street po dyan, puro mga biblical yung street. Pero sa atin po pumunta. From Dubai po siya. Nung kami nagchat-chat sa Dubai po siya. Tapos, tama-tama sabi niya, bumili ko ng kotse, papadedicate ko sa'yo. Christian po siya. Tapos yung asawa ko hindi pa po Christian, saka yung mga anak ko, saka yung bayo ko. Madaling salita, 8 po sila. Sakay sila nung sasakyan, sasikan sila, nag-dedicate po natin yung sasakyan. Pinagbiro pong kapatiran. Ito po yung sinasabi kong, they're not contributing to the cause. Ano ba naman yan? Nagpapadedicate na yan para namang driver lang. Sabihin natin hindi siya good looks. Okay? Hindi nga good looks. Ang ganda naman ng sasakyan. Yeah? Narinig. After 3 weeks, tinyat ko po siya. Sabi ko, kapatid, kamusta ka na? Sabi ko, palis ka na ba going Dubai? Opo, nandito na po ako sa Dubai, Pastor. Akala ko yung bayaw mo ako pag Sunday, ihahatid mo muna rito bago magtrabaho yung bayaw mo. Nakapagsimba sila. Opo kaso po, parang hindi po kami welcome dyan. Sakit nun. Ang hirap po magpapasok ng kaluluwa sa church. Tapos ang dali lang, ang bilis magpalayas. Sana ganun yung pag-possess ng land ng araw, Sasabihan mo na masakit, tatakbo na yung mga informer settlers. Hindi. Tapos, sabi ko, ilang beses na pong nangyari na naranasan ko personally. Masakit. Okay? Meron pa.
Pag di nasunod, aalis ng simbahan, sisiraan yung simbahan na kumalinga sa kanya ng mahabang panahon. Maraming ganyan. Lahat pong binabanggit kong ito, naranasan ko po. Lalo na po itong pandemya. May kinalaman talaga itong, sabi ko nga, itong pandemya, kinapitalize po ito ng demonyo eh, para mag-alisan po yung mga disgruntled members, yung hindi nasisiyahan, ayaw sumunod. Ang hirap ano. Pero tingnan po natin yung susunod. Yung mga Kristiyano rin po ng mga tinatamad na, natatakot gawa ng pandemya. Sabi ko nga, teka, wala nang pandemya halos eh, ayaw nyo pa rin magsimba. Ano ang pwede natin gawin? Problema, ano pwedeng natin gawin? Ako po, galing po ako ng sales. Nagtatrabaho po ako nun. Lagi sinasabi ng boss ko, huwag kayong magbabad sa isang area kung walang ROI or return of investment. Kasi kami po, naghanap po kami ng kliyente. Mga gamot yung hawak namin. Pag mga doktor daw na pinupuntahan namin at mga kalahating taon na yan, binibigyan namin yan ng mga sample na gamot, nagdi-detail tayo dyan, tapos hindi po mo order, layasan nyo na yan, di yan o-order sa inyo. Magpunta kayo doon sa o-order sa inyo. Okay? Cover nyo lang siya, limited yung bibigay nyong mga gamot, pero wag kayong galante sa kanila kasi ayaw nilang order sa atin. Ang ginawa ko po naman noon, sabi ko naman doon sa nagdi-detail po ako, sabi ko, I'm na buwan na po pala akong pumupunta rito sa inyo, Doc. Sabi niya, tagal na pala, no? Sabi niya, ordered na ba ako sa iyo? Hindi pa nga po, sa loob ng I'm na buwan eh. Order po siya. Order po siya sa akin. Ganun pa, nakakalimutan marahil. Ayun, minsan technique lang din po, ano, para-paraan. Ano pwede natin gawin? Application po natin ito. Isa sa maaari natin gawing hakbang ay ito po. No? I was deeply encouraged by the book Balik Tayo sa Church and our very own Tara na Sakay na. Okay? Balik tayo sa church. Ang katwiran, teka, walang sasakyan. Sa Kulong noon, parang ghost town. Wala kang sasakyan. Wala talaga. Bawal. Ako lang po yata yung nagpaparit-parito. Marami akong mga kasamaang mga pastor doon sa association na dati kong pinupuntahan. Sa bahay lang po sila, online. Hindi rin sila lumalabas. Kasi karamihan sa kanila senior, bawal lumabas ang senior. Eh yung mga youth pastor nila ayaw din lumabas. Sa atin din po, may ganung mga karanasan. Pero I praise God, no? Bakit? Ang simbahan po sa Hulo na natiling bukas. Kahit walang tao. Andun po kami mag-asawa. Bukas po siya. Naghihintay ng papasok. Hindi po. Nananalangin lang po kami. At mag-iikot lang din po ako sa buong barangay. Kaya po itong librong Balik Tayo sa Church, no? Ito po yon, binigay po sa amin sa National Assembly. Inaral ko po siya at talaga naman pong nakaka-encourage at pwede nating ibahagi din sa mga non-Christian. No? At yung ating Tara na Sakay na, ano yun, homegrown po yun ate, tama ba? Nilaunch po yan sa Pampanga, sa rest house po nila at Linda at Oscar. Kaya dahil pinababalik po natin, nag-encourage time bumalik sa church, wala namang sasakyan, walang pamasahe, yun mga karaniwang problema eh, walang pamasahe. Ano sagot ko? Tara na, sakay na. May e-trike po ang church, kayang sumakay 3. Pag maliliit, pinagsisiksikan ko sila, tara, sakay tayo. Dati e-bike yung dala ko eh, dalawahan lang, ginagawa ko 3. Para lang may dala sa simbahan. Nagsimula kami sa 5, naging 15, naging 30. Dumadami tayo. Gawin nating 3 service. Tig 15, 3 service. Nireport po tayo sa barangay. Pumunta yung barangay. Nireport po tayo sa pulis. Pumunta yung pulis. At tinignan po yung ating facility. May nagkasakit pa sa atin, sinara yung simbahan, ang dami. After 2 weeks, balik ulit tayo sa sirkulasyon. Punta na naman yung, bantay na naman yung mga. Salamat din dahil nagtuturo nga po tayo sa police bago mag-lockdown. Ika nga a little help from our friend.
Sabi ng mga pulis, sige pastor, wala nang problema dyan. Kahit marami na kayong magsimba. True enough, sila mismo, pumunta sa bahay, pastor, kailan ka uli magtuturo sa amin? Nagalit po yung yung dating daan, yung Yemilip sa bungad, at saka yung Katoliko, yung simbahan ng malaking simbahan ng Katoliko. Kasi hindi sila makapag-convene pa. Tayo nagsiservice na po sa atin. Pwede kong sabihin siguro na yung time ng pandemya, baka tayo lang po yung bukas na church. Kaya po marami po nakisimba sa atin. Yes, maraming nakisimba sa atin galing sa ibang. Nag-cater din po tayo diyan sa mga mananampalataya na wala pong masimbahan. Ngayon po, salamat. Di po tayo nalimutan nila from time to time. Ay nakakausap rin po sila. Balik tayo sa church and tara na sakay na ay sa parallel to each other, no? We can capitalize on it by saying this thing. Mahalaga ka kapatid. Kasi yung mga ayaw nang bumalik sa church, wala na pong nararamdaman niyang o rason para bumalik eh. Pero pag sinabi niyang mahalaga ka, teka muna, mahalaga ba talaga ako? Yeah? Medyo maganda po yung datingan yan. Okay? Kailangan ka ng church. So pinakamatindi. At may bahagi kang gagampanan sa body of Christ. Kung hindi mananampalataya yung kasama natin, kausap natin, balik tayo sa Lord. Ginamit ko po ito sa mga pulis. Sabi ko, mga body, balik tayo sa Lord. Ano ang religion mo? Iglesia. Marami, iglesia mga pulis eh. Kasi sa promotion daw. May dating daan, merong saksi. Oh, si Mike. Sabi ko, si Mike. Mike, balik ka sa church mo. Katoliko, balik ka sa church mo. Simba ka. Naman sagot nila, hindi namin maintindihan. Marahil, ginawa rin ng Panginoon na makapagturo po tayo doon sa presinto nila. At dahil doon, mas maliwanag po sa kanila yung sinasabi o nagagawa ng Panginoon na dapat po nilang malaman. We can be, no, sa mga mananampalataya naman, encourage our brethren to engage. No? Mag-involve sila, participate, maging active. Andyan ka nga, hindi ka naman actively participated, useless din. Show your passion and your burden as well. Unahin mo muna, wag magputos. Ako po yung klase ng hindi mahilig magputos eh. Gagawin ko muna. Tunay na susunod din sila sa akin. Sabi nga nung mga ibang kapatiran doon, Pastor, maghapon na tayong sa nakakarating pero pinoprovide ng Lord yung ating pangailangan. Oo. Alam niyo po, hindi naman dahil sa mahilig tayong magkakain. Kung hindi, tuwan-tuwa po sila na tayo ay pakainin. Kasi naglingkod tayo sa Lord, pinaglingkuran din tayo. Parang ano pa nga sila, hiyang-hiya sila na pag, okay lang po ba yan, Pastor? Okay. Itong binabanggit ko pong ito, hindi member, hindi Kristiyano. Unbelievers. Ngayon nagsisimba na po sa atin. 1/4 siguro ng dumadalo sa church, bago. Mahigit pa yata. Tanong, tayo ba inabot ng pandemya? Inabot ng pandemya ang HBCC. Marami po ang nawala sa HBCC. The only reason kaya lang hindi mo masyadong manonotice kasi merong replacement. Pero kung magtamad-tamad po tayo ron, butas-butas yan. Yung pong mga silya, pag tinitignan ko po at may bakante, alam po kung sino nakaupo yan. Yan po yung reason kung bakit sila bibisitahin the following day. Buong linggong yan. Basta po, ay naku pastor, pasensya na no. Sabi na nga ba, dadalawin niyo ako kasi hindi kami nagsimba. Hindi. Kaya kita pinuntahan, baka ako may concern kayong ipapanalangin. Ha? Alam niyo, malaking bagay po yun sa ating kapatiran. Na sila ay maramdaman nila na sila ay mahalaga. Hinahanap natin sila. Yung simple nga, miss ka namin. Basta totoo lang po wag yung miss tanguso. Nararamdaman po nila yon. Sabi ko nga, yung katabi nyo, gawin yung body. Maging prayer partner kayo. Inintroduce ko po sa kanila yon.
na magpanalanginan po tayo. Kailangan natin yan. Pag hindi po ganun, matira matibay, hindi tayo survival of the fittest. Magsusurvive po tayo. Kaya nga po yung heal as one, tayo po yun. We pray as one, we heal as one, we go as one. We share the gospel as one. Okay. Nakita po nila yung burden ko in sharing the gospel. Soon enough, ito pong foreigner na hindi naman taga rito sa atin, na-encourage po siya. Pastor, I want to go with you. Kaya pumupunta po siya sa mga gawain. Kasama ko po siya. Kaya lang po, pagkasama ko po siya sa mga kapulisan, yung mga pulis umaalis sa tabi nila. Kasi English, hindi ba mag-Tagalog eh. Sabi niya, Pastor, dumudugo yung ilong namin dyan. Okay? Conclusion po natin, too many land to possess is also spelled as too many souls to claim and soul to possess. Okay? Challenge po. We can do it through evangelism, gospel sharing. Okay? Kahit nga po yung bata kaninang nag-violin sapat-sapat na no? And others, no, to take responsibilities. Minsan, alam niyo may mga tambay, pag binigyan niyo po ng responsibilidad yan, mas magaling pa po sa atin yan. Bakit? Naramdaman nila na may halaga pala sila at may pakinabang. Sagot po nung isang pulis, pwede ba ako dyan? Pwede po, sir. Pwede. Kung loobin ng Panginoon, pulis na ito, makakapagpas po tayo ng Bible study sa bahay. Kasama po si Sargento Reynaldo. Okay? Brethren, to keep, simple training lang po. Share the passion. Okay? Share not only the burden, but also the privilege and blessings that goes with it in God's vineyard. Makita po nila na kala nila pahirap lang or mahirap lang eh. Tuwa sila pag yung mga pinupuntahan po natin, yung mga ganong okasyon, kahit naman walang okasyon, nagiging very accommodating sila. Sabi niya, Pastor, lahat yung pinupuntahan mo. O nga, bigat na ng pakiramdam ko ngayon dahil ang lahat nagbibigay sila ng pagkain. Okay? At meron pang pabao. Kaya nga sabi ko, Lord, grabe ka di mo pinagkukulang. Wala mang ayuda. Hindi ako kasama sa ayuda sa barangay eh. Well, nagsisilbi ka sa barangay hindi ko, okay lang. Kasi may nagpo-provide namang iba na ibabahagi mo pa yung provision ng Lord. Parting shots po natin, in taking possession of those vast land, meaning soul, we should not only pointing pastors and workers, but also to every believer as well. Mga kapatid, hindi lamang po sabihin nating trabaho ng pastor, workers, yung magbahagi. Alam niyo po ba na tayo pong lahat ay mga missionary? Every Christian is a missionary. And every non-Christian is a mission field. Paglabas po natin dito, lahat po yan mission field. Yan. Kanina yung driver po na nasakyan ko sa taxi, sharean po natin. Nagkataon, malapit lang po siya. Sa Valenzuela rin po siya umuwi. Alam po niya yung Kuloong. In-invite ko po siya. Sabi ko, pag nagawi ka dun sa lugar namin, segue ka ron. Pasyal ka sa church. Sige po, pastor. Minsan po, simple act of kindness spells the difference sa buong buhay ng isang tao. Okay? These are the enemies. Sino po? From claiming the promise and the possession. Tayo po. Pag na po nating ituro yung katabi natin, hindi siya. Pag nangusap po ang Panginoon, very personal. Hindi po sinasabing, kapatid, yung katabi mo, yan ang mag-i-encourage sa'yo. Hindi. Kapatid, may responsibilidad ka. Nung mga teenager po kami, edad ko, hindi na pala teenager, magto-20 na po ako niyan, Christian na po ako niyan, nagkasundo kami magkakaibigan na sharean mo yung pamilya ko, i-sharean ko yung pamilya ko. Kasi di ba nakakaya mag-share sa pamilya kasi kapamilya. Lalo ako, bunso ako, mangangaral ka sa kapatid mong matanda sa'yo. Inuutusan ka nga lang yan eh. Madaling salita, 6 kami magkakaibigan, lahat nila na-sharean ko yung kanilang pamilya. Nadala pa namin sa church. Sila, hindi. Yung mga kapatid ko, mga alwagi, magagaling sila alwagin. Nakikita ko gumagawa sa church.
Inis na inis ako, tumayo talaga ako, nagalit ako. Sabi ko, ba't pinagawa niyo yung kapatid ko rito? Hindi niyo na nga sinyeran, pinagawa niyo pa rito. From now, di ko na sila pinagawa. Yung dati kong pinanggalingan simbahan, I mean. Hindi na nga sinyeran, pinatrabaho pa ng linggo. Walang iniwan doon sa hindi na nagsimba, nag-aya pa ng hindi magsisimba. Anong ginawa ko? Ay, ito, kita pa myself, sharean ko yung kapatid ko. Kahit iyang-hiya ako. Nanay ko, sabi sa akin, ano ba pagkakaya pa? Wala pa po nung text. Wala pa po nung mga chat-chat. Meron nung gusto makausap, long distance. Kaya mag-iipit ako ng maraming tracks, papadala ko sa nanay ko. Sabi sa akin, tigilan mo na magpadala dito. Banal na kami. Pero hindi po ako bumitaw. Binugbog ko po sa panalangin. Kaya tama rin po yung ating matatanda. Ang gamot po doon sa matamis daw na binukayo, bugbugin mo yan. Hindi lang sa yung matimtimang panalangin. Mahuhulog din yung kanyang oo. God has a perfect plan for us, but regrettably, you are heading that way. Mga kapatid, kay Kristo Jesus, tayo po ay sama-samang umayo, ibigin yung mga nawalay, yakapin yung panukala ng Diyos, rugain yung nangangailangan, sikaping abutin para sa Lord, sa Panginoon. Katulad natin, sila din ay hiyas sa paningin ng Panginoon. Meron po tayong common, lahat po tayo, na nakita ng Lord nakatangi-tangi para sa atin, yung ating pong mga kasalanan. Kaya yung kanta pong minahal kita hindi lang dahil sa iyong kagandahan, minahal kita hindi lang dahil sa taglay ng mga katangian marahil, hindi minahal tayo ng Panginoon sa isang kadahilanan. Hindi po natin kayang iligtas yung ating sarili sa kuko ng kasalanan. At dahil doon, niyakap po tayo ng Panginoon para maramdaman po natin yung katotohanan at katuturan ng pagkabayubay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. And lastly po, we serve in the pleasure of our Master Maker, enduring friend, Savior who sacrificed himself to the cross in place of us. An act no one can do and heavily bound for those souls claim for His glory. Nais ko pong magtapos sa salitang ito. Mga kapatid, ang dami pa po talagang lupain o kaluluwa na unclaimed. Sa atin po pinagagawa ng Lord yan. Sa bawat isa sa atin. Wag na po nating ituro yung katabi natin. Kasi tuturo din po tayo niyan. Ikaw na, ikaw na. Dapat po, we took it upon ourselves, Alam niyo po ang pagbabahagi, hindi po pahirapan. Simply, pakita po natin paano tayo naligtas. Yung buhay po natin, yung testimonya po natin will speak loudly than our voice. Sabi ko nga po kanina, sa counseling po, hindi nyo kinakailangan magsalita. Ang kinakailangan nyo po ay makinig, mag-spend ng mahabang panahon at manalangin. Same as sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, pwede po nating padaliin yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Just simply present yung ating buhay na patotoo. At marami po ang may encourage. Katotohanan yan, maaring sa kapamilya mo, merong hindi mag-a-agree. Maaring sa kalugar mo, hindi mag-a-agree. Pero at the end, malalaman po, hindi ka lang niya i-vindicate, kundi i-validate pa po yung pagiging Kristiyano mo. Kung tayo mananatiling tapat at nagtatapat sa paningin ng Panginoon. Pagpalain po tayo.